Love Serye TV. To Love and Forget, tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. It's been a month buhat nang makabalik sila mula sa Japan. Everything was running smoothly between him and Rayleigh. They even made love many times in the hotel. Ang buong akala ni Achilles ay okay na sila ni Rayleigh, na bumalik na ang dating babaeng nakilala at nakasama niya sa yate. 3 buwan na ang nakararaan. But he was wrong. All the happiness and rejoice he felt were suddenly vanished paglapag nila pagbalik sa Pilipinas. Rayleigh asked her to leave them alone and huwag na siyang magpapakita sa magtiyahin kailanman. She even thanked him for everything. Fact that, kabilang ba sa pagsasalamat nito ang pag-angkin niya rito ng paulit-ulit? And damn her. Damn that woman for using him at paglaruan ng damdamin niya. And damn him too. Dahil sa kabila niyon, ay mahal na mahal pa rin niya ang dalaga. Batid niyang mahal din siya ni Rayleigh dahil nararamdaman niya iyon lalo na sa tuwing inaangkin niya ito. Pero ano ba ang bumabagabag dito? Nakahanda naman siyang panagutan at pakasalan ito. Pero bakit pilit pa rin siyang nilalayuan ni Rayleigh? Ano ba ang kulang sa kanya? He could give everything in this world. She could just name it and she could have it right away. But why Rayleigh kept on resisting him? For heaven's sake. Nahampas ni Achilles ang manibela ng sasakyan sa frustration. Pagkatapos ay nahilamos ang sariling mga palad sa kanyang mukha. Pinaglalaroan ba siya ng dalaga? Hindi ba talaga siya nito mahal? Buhat doon ay pinagkakasya na lamang niya ang sarili na tanawin mula sa malayo ang magtiyahin sa loob ng 1 buwan. Natatanaw ngunit hindi malapitan, mahawakan, mayakap at mahalikan. That's more than a torture for him to deal with every time na pupuntahan niya ito. Katulad ngayon, karataring lang niya galing business trip pero dumiretso na siya kaagad sa tirahan na magtiyahin para makita ang mga ito kahit tanaw lamang niya ito sa malayo. Hindi lamang niya pinaparada ang sasakyan sa tapat ng bahay nito para hindi siya makita ni Rayleigh. Iho, I'm glad you're back. How's your trip to Dubai? Nakangiting tanong ng kanyang ina na makita siya nitong paakyat ng hagdan. Hi ma, matamlay na bati niya sa ina. Lumakad siya palapit sa ginang sa may living room. Everything went well mama. Aniya, saka naupo sa mahabang sofa. Ipinikit ang mga mata at hinilot ang sariling sentido. May bumabagabag ba sa'yo iho? Mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Iminulat niya ang mga mata at nag-aalalang mukha ng ginang ang sumalubong sa kanya. I'm good, ma. Stop worrying about me, okay? Pagod lang siguro ako. Aniya, hanggat maaari ay ayaw niya mag-alala ang ina. What are you doing with these pictures, ma? Pagkuwan, tanong niya sa ina nang mapansin ang mga old albums na nakalapag sa mesa. Wala naman anak. Naalala ko lang ang kabataan nyo ng mga kapatid mo. Nakangiting sagot nito. Here, son. Look at this picture of yours. Hindi ba kamukhang kamukha mo si Hem? How strange, don't you think? He really looked like you when you were at his age. Kinuha niya ang larawan mula sa ina, saka tinitigan iyon ng mabuti. Tama nga ang mama niya. Kung hindi lamang luma ng larawang hawak-hawak niya, ay iisipin ng sino man na makakakita niyon na si Hem ang nasa larawan. When you are going to bring Hem here, iho? Miss na namin ng papa mo ang batang yon. Dagdag pa ng ginang. He sighed and stared at the picture. Soon, mama. Aniya, hindi pa kasi niya nababanggit sa ina na ayaw na siyang makita ni Rayleigh. Hindi ka ba nagkakaroon ng kaugnayan sa ina ni Hem, anak? Maya-maya tanong ng kanyang ina. Nilingon niya ang ina pagkatapos ay muling ipinikit ni Achilles sa mga mata. He recalled the picture frame that he saw in Hem's room. Si Rayleigh at ang kapatid nito ang nasa larawan. Nung una niya itong nakita, inaalala niya ang magandang babaeng nakilala niya noon sa bar. Maglilimang taon na ang nakararaan. Pero okupado ni Hem ang isip niya, kaya hindi niya binigyan ng pansin ang tungkol doon. But now that his mom is reminding him kung gaano kalaki ang pagkakahawig nilang dalawa ni Hem, makes him fully recall the past. It was his cousin Trev's on her birthday, and he was there with our friends at the bar that time when he met a beautiful woman in a red dress. The woman was in miserable state and so he approached her. Achilles Chavez. Pagpapakilala niya, nilahad ang kamay. Yan.
Gian Zamora. Do you mind? Not all. Sagot nito na pinaunlakan ng kagustuhan niyang maupo sa katabing stool. Broken? He asked. Tinungga muna nito ang laman ng kupita bago siya nito sinagot. Ang sakit. Nanubig ang magkabilang sulok ng mga mata nito. That time he knew that she was in pain. Well, I guess we have the same sentiment. She was burdened in pain. Lasing rin ito kaya nakapagkwento sa kanya. Ayon pa rito, her longtime boyfriend is getting married and he broke up with her at labis itong nasasaktan. Nahahabag siya sa babae, kaya sa halip na pigilan ito sa pag-iinom, ay sinasabayan niya ito. Nagkataon din kasing nagkakalabuan sila ni Emmy, ang dati niyang kasintahan. Let's cheers to that. They consoled themselves through drinking alcohol, non-stop, hanggang sa humantong sila sa isang hotel at nagising kinaumagahan na wala ng anumang saplot sa katawan. The woman didn't blame him for what had happened between them. Umalis ito ng hotel room with pride and dignity that he admired most. He knew that he was the first man na umangkin dito. Patunay ang pulang likidong bumahid sa puting kobre kama. Since that, ay hindi niya na ito muling nakita. Ilang beses niyang ginawang pabalik-balik sa bar na iyon kung saan sila una nagkakilala, pero nabigo lamang siya. Si Hem, hindi kaya anak niya ito kay Yen? He didn't use protection that time at maaaring nabuntis niya ito. Oh God, bigla ang pananalasa ng matinding kaba sa dibdib niya. Kaya ba ang gaan ng loob niya sa bata kahit nung unang pagkikita pa lamang nila? Lokso ng dugo ba ang tawag doon? Son, are you alright? Ang ginang na nababahala. Yes ma, I have to go. Kinuha ang telepono sa bulsa. Ang sunod niyang ginawa ay umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon pagkatapos ay may tinawagan. He have to make sure kung tama ang hinala niya, and if it's true, no one can stop him, not even the woman he loved the most. Nanghihina at muling napaupo sa swivel chair si Rayleigh nang makaramdam muli ng pag-ikot ng paningin. 3 araw ng masama ang pakiramdam niya. Nagiging madalas din ang pagkahilo niya at nakakaramdam din siya ng pagnanais na pagduduwal tuwing umaga. Naroon ang hinala sa utak niya na maaaring nagdadalang tao siya. Mahigit 1 buwan na kasi siyang hindi nagkakaroon ng buwanang dalaw, pero gusto pa rin niyang makasiguro. Inabot niya ang bag at may kinuha buhat doon, ang pregnancy test na binili niya sa malapit na pharmacy bago pumasok sa opisina. Sinipat niya ang kanang kamay ng orasan. Sa wristwatch niya, it was 8:30 in the morning and pregnancy tests recommended to take early in the morning because first morning urine typically contains the highest concentration of human chorionic gonadotropin, the pregnancy hormone. But she couldn't wait for another morning. Isa pa'y 2 pregnancy test ang binili niya para muli niyang ulitin bukas to make it sure. Sinikap niyang tumayo upang gumamit ng banyo. Oh God, napahawak siya sa dingding nang makita ang 2 linyang nakaguhit sa pregnancy. Nahawak-hawak niya. Tama nga ang kutob niya. Buntis siya. Nagdadalang tao siya at si Achilles ang ama. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nadarama niya sa mga sandaling iyon. Hinimas niya ang sariling tiyan sa napangiti. Dinadala niya sa sinapupunan ang bunga ng pagmamahala nila ni Achilles. At ilang buwan mula ngayon ay makikita, mahahawakan at mayayakap ang anak nila. Subalit napawi ang kaligayahan sa puso niya. Sa isipin kung paano niya sasabihin kay Achilles ang patungkol sa pagbubuntis niya. Tinapos na niya ang lahat sa kanila pagbalik nila ng Pilipinas. 1 buwan na ang nakalilipas. And God knows how much she misses him so badly. Walang araw at gabi na hindi niya ito naiisip. Maraming beses na rin siyang naaakit na tawagan ng lalaki at sabihin na rito ang buong katotohanan, pero pinangungunahan siya ng takot at pangamba na baka kamuhian siya nito at mawala sa kanya si Hem. Sa estadyo niya ngayon sa buhay ay baka hindi niya kayanin palakihin ang 2 bata kung sakali. Oo, may trabaho siya at malaki ang sahod niya, pero malaki naman ang gastusin nila. Paano niya ngayon masusuportahan ang 2 bata? Paano kung masela ng pagbubuntis niya at kailangan niyang pumirmi sa bahay? Mawawalan siya ng hanap buhay. Paano ang pag-aaral ni Hem? Nalilitong isinubsob niya ang mukha sa mga palad at doon nag-iiyak. Ayaw niyang isilang ang magiging anak nila na walang kinikilalang ama. Sapat na ang sakit na natamo niya sa tuwing maghahanap ng ama si Hem. Sa tuwing nagtatanong ito tungkol sa tatay nito na sinasabi niyang nasa Middle East at nagtatrabaho. At noong makilala nito si Achilles ay lalo itong naging bibo.
Halos araw-araw din itong nagtatanong tungkol sa Daddy Achilles nito. Awang-awa siya sa bata pero wala siyang lakas ng loob na magtapat. Isa pa'y natitiyak niyang galit pa rin sa kanyang binata dahil buhat nang makabalik sila ay hindi na siya nito nakuhang dalawin. Hindi tumatawag o kahit magte-text man lang sa kanya. Hindi na ba sila mahalaga rito? Hindi ba siya importante sa buhay ni Achilles? Tahimik siyang napahagulhol sa loob ng banyo sa isiping hindi na siya mahal ni Achilles at kasalanan niya ang lahat dahil makasarili siya. Tumingala siya sa kisame upang tumigil sa pag-iyak nang maramdaman niyang may mga empleyadong pumapasok. Nananakit ang lalamunan niya sa pagpipigil na huwag muling maiyak. Nang maramdaman lumabas na ang mga katrabaho, ay doon pa lamang siya lumabas ng cubicle. Naghilamos siya ng mukha upang hindi ganun mahalata na galing siya sa pag-iyak. Saka lumabas ng toilet room at diretsyong pumasok sa opisina niya. Pero sadyang mababaw yata ang luha niya sa araw na yon at naiyak na naman siya. Iyon na nabungara ni Alexa pagpasok nito. "What's wrong, my dear?" Nag-aalalang tanong nito na mabilis lumapit sa kanya. "Wala ako natatandang pinalayas kita sa kumpanya ko. I can't afford to lose such talented and clever senior manager and beautiful BFF of mine." Pabirong sabi nito pero nasa tinig ang pag-aalala. "I'm pregnant." Nauutal niyang pag-amin. "What? Anong iniiyak-iyak mo riyan? Aren't you supposed to be happy that you're carrying embryo inside your womb?" Naisubsob muli niya sa palad. Kaagad naman siyang niyakap ni Alexa. "Shh, tahan na. Normal yan. May matras ka, sisi," he said as he consoling her. "How I wish na may uterus din ako, kahit ilang babies pa ang isilang ko." Natawa siya habang lumuluha sa pinagsasasabi ng kaibigan. "So, it's Achilles." Nahihiyang tumango siya. Hinila ni Alexa ang isang upuan sa harap ng desk niya, saka naupo ito sa tabi niya. Pagkatapos ay ginagap ang kamay niya at kinulong sa mga palad. "My dear, take my advice once and for all. Tell him the truth. Magkakaanak na kayo at magkakaroon ng kapatid si Hem. Maaati mo bang palakihin ang bata na walang kinikilalang ama? Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo, Rayleigh. Move on and face your fear. You love him and I believe that Achilles loves you too." Hindi magagawang magsalita ni Rayleigh sa labis na paghihirap ng kalooban niya. Pero nakapagdesisyon na siya at buo na ang pasya niya. Ipagtatapat na niya ang katotohanan kay Achilles. Nagpaalam siya kay Alexa bilang boss niya at matalik na kaibigan na maaga siyang uuwi. Ang balak niya ay tawagan si Achilles at makipagkita rito para maipagtapat niya sa binata ang buong katotohanan. But she was surprised nang madatna niya sa bahay niya ang lalaki. Naroon ang pagnanais sa takbuhin niya ito at yakapin. Ikulong ang sariling katawan niya sa malapad na dibdib nito at sa matipuno nitong mga bisig. Alam ng Panginoon kung gaano niya ito na-miss. God knows kung gaano niya ito pinananabikan katulad ng dati. Pero ano itong galit na nakikita niya na ibinubugan ng mga mata ni Achilles? Achilles places both hands inside his pocket, trying to restrain his temper. He missed this woman so much, and this woman... But he can't just ignore the fact that Rayleigh didn't tell him the truth about Hem. Isang linggo na buhat nang paimbestigahan niya ang lihim ng bata at ang pagpapa-DNA test niya kay Hem. And the result was 99% accurate and positive that Hem is his son. And this beautiful woman didn't even bother to tell him the truth, as she even asked him to stay away from them. And damn it. Ang hindi lang niya tiyak ay kung bakit nasa hotel si Rayleigh bago niya ito matagpuan na palutang-lutang. And if she came there to talk to him and claim the rights for his nephew, bakit hindi nito iyon nabanggit nang magbalik sila at magbalik na ang alaala nito? Achilles, napaatras siya na magsimula itong maglakad palapit sa kanya. "Tatawagan sana kita." She stammered in panic sa nakikitang madilim na anyo ni Achilles. Naramdaman niya ang paglapat ng likod niya sa pinto. Wala na siyang maaatrasan. "Damn you!" Asik ni Achilles kasabay ng paghampas ng kamao nito sa dingding. Her startled eyes met his. She can see the furious in his eyes. "Why, Rayleigh? Why?" Nagtatagi sa mga bagang na tanong nito. Halata ang pagpipigil sa sarili. "Achilles, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo?" Sumipa ang matinding kaba sa dibdib niya, kasabay ng takot na lumukob doon. "Alam mo na ba nito ang totoo?" "Hindi ko alam ang nais mong tukuyin." She chose to deny the fact. "For God's sake, you know that I am talking about." "Bakit hindi mo pinagtapat sa akin ang totoo?" Napahilamos ito ng sariling mga palad. Abot-abot ang pagpipigil sa sarili. "Sasabihin ko naman sa iyo ang totoo kaya lang ano, you choose not to."
And you fucking asked me to stay away from my son? My own son. May diin ang muling katagang binigkas nito. Nasa tinig nito ang matinding pagdaramdam. Hindi lang kung sinong involved dito, na pati imbagang at nakuyom ni Achilles ang kamao. Nagsisikip ang dibdib at nanubig ang magkabilang gilid ng mga mata niya. Kung ganun, ay alam ni Achilles ang totoo. I'm sorry, napahikbi siya. I'm sorry, Achilles. I'm so scared at natakot ako na baka ilayo mo sa akin ang bata kapag nalaman mo ang totoo. Ganun ba kasama ang tingin mo sa akin, ha, really? Iniisip mo magagawa kong ilayo sa iyong bata? Ganun ba? So after all this time, really, still doesn't trust him. He clenched his hands and he gritted his teeth as he felt the jolt pain inside his chest. You are being selfish. Hindi makapaniwalang bulalas ng binata sa naghihirap na kalooban. Achilles, please. Hindi ko kayang mawala sa akin si Hem. Tuluyan nang naglandas ang pinipigil na likido sa sulok ng mga mata niya. Nakaramdam ng guilt si Achilles. Ang galit sa mukha ay naglaho. Hindi niya kayang makitang umiiyak ang babaeng mahal na mahal niya. Pero hindi niya maikakaila ang hinanakit at sama ng loob rito. Babalik ako bukas at dadalhin ko sa bahay ang bata, sa ayaw at sa gusto mo. Maotoridad na sabi nito bago nawala sa harapan niya. Nanghihinang napaupo siya sa sofa. Saka doon napahagulhol. How do you like your new room? Si Achilles na ibinaba ang anak. Hindi mapawi ang mga ngiti sa labi. Wow, bulalas ng bata na tumakbo sa loob ng silid. Inisa-isang hawakan at suriin ng mga laro ang naroon. Nagustuhan mo ba, son? Opo, Daddy. Gusto ko po lahat. Thank you po, Daddy. Tumakbo sa gawin niya si Hem saka yumakap sa kanya ng mahigpit. Humiwalay siya sa pagkakayakap sa bata. These are all yours, and I promise, ibibili ka pa ni Daddy ng mas maraming laruan. Talaga po, Daddy? Nangingislap ang mga mata nito. But I have more than enough here in my room, Daddy. Achilles shrugged. Ginulo ang buhok ng anak. These aren't enough kumpara sa mga pagkukulang ko sa iyo, anak. Aniya sa nahihirapang tinig. Indeed, these toys aren't enough for his absence sa loob ng maraming taon. Hindi niya man lang nakita kung ano ang itsura ng anak niya nung isinilang ito ni Yen. And God, he wasn't even there to raise his son. For heaven's sake. Pumasok sa kamalayan niya ang imahe ni Rayleigh. How could she not tell her the truth about his son? The anger registered in his eyes once more. This time, hindi niya hahayaang lumaki si Hem without him by his side. And never. Daddy, how about Mommy? Why did she not come with us? I want her to see my toys. Apo, I think it's time for snacks. Granny baked lots of cookies for you. Ang kanyang ama sumalo ng isasagot sa bata. Nasa likod lamang kasi niya ang mga magulang na katulad niya ay hindi rin lubos na makapaniwala. I'm sure you like it, my grandson. Ang kanyang ina naman ang sinadyang pumasok sa loob ng silid. Talaga po, Lola? Gusto ko po ng cookies. Mommy bakes a lot for me too. Sumiglang muli ang boses nito. Humawak sa kamay ng ginang saka lumabas ng silid. Thanks, Ma, Pa, he said sa mahinang usal. Nguniti lamang ang kanyang ina bilang pagtugon. Katulad niya ay masayang-masaya rin ito. His parents helped him to renovate the room for him nang malaman niya ang totoo. He rapidly hired an interior designer to design his son's room na naaayon sa gusto ni Hem. That was the same day when he got the DNA result. He even asked his secretary to buy all these toys at ipa-deliver sa mansyon. It was all happened in just 24 hours overtime. Marami siyang pera kaya walang imposible. And a day after tomorrow, he'll throw a welcoming party for his son. You must have to talk to her again, Iho. Alamin mo ang dahilan niya. Sabi ng kanyang ama as he pat his shoulder bago ito nawala sa harapan niya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Indeed, he misses her so much. At kanina nang sunduin niya si Hem, God knows how much he wanted to take her in his arms and hug her so tight, to console her and tell her to stop crying. But his ego and anger consumed him. Sa halip na gawin niya ang nasa isip, ay sinabi pa niyang sa abogado na lang niya ito makipag-usap. How moron he was to hurt her that way. But she did hurt him too. From a very beginning, right? But what if Rayleigh really wants to tell the truth when she was in the hotel bago niya ito natagpuan? Could it be that she came to inform him about his son? Again, he asked himself. Ilang beses na ba niya iyong natanong sa sarili ang tungkol doon? If the answer was fucking yes, then why the hell she did not tell him na bumalik ang mga alaala nito? O halimbawa nung nasa Japan sila. Naguguluhang lumabas siya ng silid ni Hem saka sumunod sa mga ito.
but only to find himself surprised when he saw his ex-girlfriend Emmy talking to his son. Nagkunot ang noo niya. What the hell is this woman doing here? His mother sent him a warning look not to make a scene in front of him, and he understood his mom. Make an commotion was the last thing in his mind. Masyado na siyang maraming iniisip. Marahil ay napansin ng babae ang presensya niya, kaya kaagad itong lumingon sa gawin niya. Emmy smiled at him and ran to hug him. I miss you so much, darling. I'm sorry for leaving you but I'm back now and I won't leave again. Sabi niya na akmang hahalikan siya sa mga labi, pero hindi nito iyon nagawa dahil hinawakan niya ang braso ng babae at hinila ito sa kabilang panig ng mansyon. What are you doing here, Emmy? Kinalas ni Achilles ang kamay sa pagkakahawak dito. Isn't that obvious? I came here for you, darling. I realize that I can't be happy without you in my life. Hinimas-himas nito ang nasaktang braso. His mouth curved into an ironic smile. Wow, do you even know what you're talking about, huh, Emmy? You left me at sumama sa lalaking yon. At ngayon ay magpapakita ka sa akin to tell me these bullshit lies. I broke up with him because I don't love him the way I love you. Please, paniwalaan mo ako, Achilles. Tumigil ka na, Emmy. Achilles, darling, please, nakikiusap ako. Give me another chance, she cried. Damn it. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Achilles. Stop acting like that, Emmy. I'm not buying it. No, no. I can be a good mother for your son, Achilles. I promise you that. Please leave now. I'm begging you, darling. I still love you. Yumakap ito ng mahigpit at nag-iiyak sa dibdib niya. Please, forgive me, Achilles. Mahal na mahal pa rin kita. Dagdag pa ni Emmy sa pamamagitan ng paghikbi. Emmy, stop it. There's nothing to do with this anymore. But I'm back, Achilles. I want to make it up with you. Please, give me a chance, darling. Halos pahagulhol na pakiusap nito. Kumawala siya sa pagkakayakap ng babae. Why, Emmy? Nagsawa ka na ba sa lalaking yun kaya bumalik ka ngayon? O baka naman, hindi niya kayang sustentuhan ng mga luho mo? Saglit na natahimik ang babae sa sinabi niyang iyon. He knew how materialistic this woman is. He gave everything for her. Lahat ng luho nito ay ibinigay niya. Only to find out that she was cheating on him with his fucking friend. Masyado siyang nabulag sa pagmamahal niya rito. But that was before. Hindi na siya muling magpapagago. And how in the hell she knew about his son? That's not true. I'm here because I love you. Naging mailap ang mga mata nito. Leave, please. No, Achilles. Nakikiusap ako. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Magbabago ako para sa'yo, darling. Please. Humahagulhol itong muli na yumakap sa kanya. Daddy, why is she crying? Mula sa likod siya ay sumulpot. Hindi malaman ni Achilles ang isasagot sa anak. Sad lang si Tita Emmy. Nakagawa kasi ako ng kasalanan sa daddy mo. Si Emmy ang kaagad na sumagot nang humiwalay ito sa pagkakayakap kay Achilles. My daddy will forgive you, Tita Emmy. Don't cry. My mommy told me wants to forgive someone who does bad things to you. You're so sweet and cute. Hindi na naman maiwasan ni Achilles na huwag maisip si Riley ng sandaling iyon. She really raised his son so well. Kahit wala siya sa piling ni Hem, lumaki itong mabait. And he owed that to her. Tita Emmy is leaving now, son. Please go. Back to Granny. Nagbabanta ang mga titig na pinukol niya sa babae. Kaagad naman tumalima ang bata na tumakbo pabalik sa lola nito. I said leave. Mariing wika niya nang akmang lalapit at hahawakan siyang muli ni Emmy. Marahil ay nagulantang ang babae kaya mabilis itong tumalikod at lumabas ng mansyon. Achilles knew a deep sigh, napahilamos ng sariling mga palad. Ate, hindi ka pa po kumakain mula kaninang umaga. Tawag ni Jolly pero hindi niya ito pinansin. Patuloy lamang siya sa paghikbi. Ipinagluto kita ng hapunan, ate. Nasa labas na nga rin pala ang driver na pinadala ni Kuya Achilles. Dagdag pa nito doon at doon pa lamang ito lumingon. Tumawag lang kasi ang lalaki upang sabing ipapasundo nito ang yaya ng bata. Wala naman siya magawa kung hindi ang sumunod. Ito naman talaga may karapatan sa pamangkin niya. Niyakap niya na mahigpit ang dalagita. Iyakap mo ako ng mahigpit kay Hem, ha? Pakisabi na rin na mahal ko siya. Aniya sa nahihirapang tinig. Oo ate, makakaasa ka. At kapag gising pa si Hem, pagdating ko roon ay tatawagan kita kaagad para makapag-usap kayo. Maraming salamat. Pilit ang ngiting na mutawi sa labi niya. Umalis ka na, baka hinihintay ka na ng pamangkin ko. Sige ate, aalis na ako pero huwag mong kalimutang kumain ha. Makakasama yun sa kalusugan mo eh. Tumango siya bilang pagtugon.
Hinatid niya ito hanggang sa labas ng pinto. At nang maisara niya iyon, ay binuhos niya ng lahat-lahat ng sama ng loob niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Isang araw pa lang wala sa piling niya ang pamangkin, ay labis-labis na ang pangungulila niya. Idagdag na rin ang pagbubuntis niya. Masaya siya sa kaalaman dinadala niya sa sinapupunan ng anak ni Achilles. Their first baby pero mukhang isisilang niya ang anak niya na walang piling ng ama. Nag-iisa na lamang siya ngayon sa bahay. Malungkot at umiiyak. Kasalanan naman kasi niya ang lahat. Nakatitiyak din siyang galit na galit pa rin ngayon sa kanya si Achilles. And hell, dahil ang hirap sa pakiramdam. He will get angrier even more. Kung malalaman nito ang tungkol sa pagtatangka niya sa buhay nito. Oh God, how despicable person she was. Again, she cried in frustration. The guilt consumed her whole being once again.